Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are in God's green earth. Welcome po sa ating parang unplugged video. Coach Jared Unplugged. Di ba? Excuse me. Yun lang inubo. Yun lang. Anyway, maraming po salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa ating pong Coach Jared YouTube channel, Coach Jared Live YouTube channel, at meron din po tayong Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. Also, don't forget to subscribe yung ating pong second channel, Coach Jared Highlights. Nandoon po yung, doon natin gagawin na moving forward ang ating mga interviews and all of those stuff na magandang pag-usapan dito po sa ating channel. Ayan. Okay. Anyways, kaya yun mga kababayan. Ano ba ako? Nawala yata yung audio ko. Wait. Anyway. Ayun na nga mga kababayan. No? So kanina pinag-usapan natin yung 1% tariff. Yung 19% tariff. Etong diskarte o yung allegedly plano ni Cheese Escudero na bilhin ang boto ng mga para i-acquit si Sara Duterte sa impeachment trial. Pero ito mga kababayan, pinakamaingay ngayong araw na ito. Oo. Ito ang naging balitang pinakamaingay. Oo. Ito nga napipintong boxing match. Oo, ni Baste Duterte at General Torre. Ayan. Nako mga kababayan, kaabang-abang to. Ako iintayin ko to mga kababayan. Kung seryoso itong labanan na to, iintayin ko to. Baka manood pa ako front and center. Magkano ba ticket dyan? Saan makakabili ng ticket? Paano ba mag-sponsor dyan? Parang gusto ko yan Okay. Ano bang naganap? Ito kasi mga kababayan. Ayan. Baste Duterte. Yan. Dares PNP chief to a fist fight. Torre accepts the challenge. Ayan. Ano ba nangyari? Di panoorin natin yung balita kung ano yung naganap. Ito kasi, nag-umpisa ho yan dito sa mga statements na naman ni Baste. Panoorin natin. Dura Cory, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, alam ko makaya, bita. Handa si Philippine National Police Chief. Kung magsuntukan tayo, kaya kita. Kulang pa nga itong binalita ni UNTV, hindi yan ang buong statement. Kung totoo siya, teka, wait Ito yung buong statement ni, ni Baste. Hindi yan. Ito. Ayan. Matapang ka lang naman, you have a position pero kung suntukan tayo, alam ko, kaya kita kung ganun lang. You are a coward, you are nothing without your position. Ay, grabe siya. Oo, you're nothing daw without your position. Wait lang, mami, magko-comment tayo dyan. Police General Nicolas Torre III para sa isang boxing match kay Acting Mayor Baste Duterte. Ayon kay General Torre, sa halip na magpalitan ng salita sa social media, maaari namang magdao sila ng 12 rounds charity boxing match sa Linggo, July 27. Naghamon siya ng suntukan. And well, sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask. Si General Torre. Madali naman pag-usapan yan Di ba? Para mga kababayan, ito yung sinasabi natin usapang lalaki. Oo, ito yun mga kababayan. Ang tanong, lilipad kaya si Baste Duterte para makipagsuntukan dito kay General Torre? Oo, yun ang magandang tanong dyan. Kasi ako, ang pusta ko, hindi siya pupunta. Sigurado ko mag-iisip yan ng excuse niya. Sasabihin niya, bumabagyo, may abagat, hindi ako makakuha ng flight, whatever bullshit na, sorry. Pardon my French. Whatever BS na naiisip niya, di ba? May ganong excuses dyan. For sure, guys. For sure. Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di ba hanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Ang tanging nais ng PNP chief. Baka gusto mo si General Torre papamunta sa'yo, Baste.
Oh my goodness. Kahit saan mo raw gusto, your choice. Oh my goodness naman 'to. Oo, gusto ko 'to, gusto ko 'to. Paano ba mag-sponsor na ito? Gusto ko 'yan. Magkano ba ang minimum? Na ay mayroong mag-sponsor para kumita sila na siya namang itutulong sa mga nasalanta ng bagyong Krising sa iba't ibang panig yan ng ang gusto bansa. ko eh. Yan ang Siguro favorite you can ko eh. find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-erase na pondo. Depensa pa ni Chief PNP, hindi sa pinapatulan niya si Acting Mayor Baste. Subalit isa na rin itong magandang pagkakataon para makatulong sa mga sinalanta ng bagyo. Pero tamang-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming kung para mabilis this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin. May mensahe din si General Torre sa mga Gusto ko bashers to, gusto ko at to. mahilig magkomentaryo sa social media. Mag-donate sila para maka-raise tayo ng pondo. Pay-per-view. Bukas alas 9 ng umaga, sisimula na daw ni General Torre ang pag-iinsayo General Torre, ako, ito, kung makarating man itong video na to kay General Torre. Sir, paano ho ba? Paano ho ba mag-donate sa charity fight na to? Uumpisahan ko na yan. Oo, mga kababayan. Ako, dadalhin ko cash. Paano ho ba? Paano ho ba maki-join? Oo, dyan sa charity fight na yan. Para makatulong tayo sa mga kababayan natin. Oo. Yun ang habol natin dyan, mga kababayan. Eh. Oo. Makatulong tayo sa mga nasalanta ng habagat sa anong bagyo. Lalo na ngayon, may paparating pang bagong bagyo. Diyos ko, kailangan talaga ng the government needs all the help they can get, guys. Oo, mga kababayan. So, tulungan natin. O, eto na nga. Nagbo-volunteer na si General Torre. Oo, etong si Baste, naghamon ng suntukan. Oo, pumayag naman eh. Ayan pumatol naman eh. Pero i-elevate natin yung suntukan. Yun ang sinasabi ni General Torre. Gawin natin charity fight. Di ko lang alam kung papatol to kasi una hindi siya kikita. Mukhang pera to si Baste. Una, hindi siya kikita. So paano na lang yun? Baka hindi, alam naman natin, corrupt yan, di ba? So, paano na lang yun? Baka hindi talaga siya lumaban. Pangalawa, mga kababayan, duwag kasi to si Baste. May history na silang dalawa eh. May history na silang dalawa. By the way, hindi kasi pinakita ni UNTV. Pero ipakita natin yung yung buong komento ni Baste. Ito kasi yung buong komento niya, guys. Wait, lagay natin. Yan. Ito yung buong komento niya, guys. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero gusuntukan tayo, ararap ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. Pero tama-tama dahil Nakakatawa yung reaction talaga ni General Torre. Ito yung, at saka nakakatawa din yung sinabi ni Baste. Alam niyo kung bakit? Ang sabi niya, matapang ka lang kasi may posisyon ka. Sabi ni Baste, anong tawag mo sa sarili mo? Vice Mayor ka, di ba? Kaya nga tapang-tapangan ka eh. Kasi may posisyon ka rin. Vice Mayor siya, tapos acting mayor pa. Anak ka nandito ko lang. Anak ka pa ng former president, kapatid ka pa ng vice president. Anak ka nandito talaga. Kaya nga mayabang din to si Basti. Tingnan nyo. Ito na ba ang best? Ito na ba ang naging ayan, ito mapapalaan nyo, Davao City. Pasensya na, pero it's not. You get what you pay for. Oh, ito yung binoto nyo eh. Ito yung binoto nyo eh. Alam ko, marami na nanonood sa atin sa Davao City, mga taga Davao.
Siguro karamihan ng mga nanonood sa atin eh hindi naman bumoto sa mga Duterte pero it is what it is. Wala tayong magagawa. Yan na yun eh. Mm. Oh. Imagine, nagpabiktima pa siya. Siya pa yung hinaharas. Paano ka hinaras? Paano ka hinaras? Oo. So, ibig sabihin, yung pag-aresto kay Apollo Kibuloy, harassment sa'yo? Ano ka ba ni Apollo Kibuloy? Baka... Naman, baste. Paano ka hinaras? At saka dito talaga ako natatawa sa statement to eh. Matapang ka lang naman. You have a position. Pero kung suntukan tayo, alam ko kaya kita kung ganun lang. You are a coward and you are nothing without your position. Baka pwede mong itry humarap sa salamin, Mayor Baste Duterte. Kasi kung wala yung mayor na nakakabit sa pangalan mo, you are, totoo, real talk. Kasi, at least masasabi ni General Torre na naging Chief PNP siya. Tsaka he rose from the ranks. Pinaghirapan niya yan kung nasaan man siya ngayon. Hindi ibinigay sa kanya by virtue of a last name. Mga nipo baby kasi itong mga to eh. Yan, si Baste, si Pulong, si Sara, tapos ngayon, apo ni Rodrigo Duterte, di ba? Mga nipo babies kasi. Feeling nila, entitled na sila sa pagiging mayor, vice mayor, konsehal, kongresista ng Davao City. Palibasa, their father has been mayor of that town, of that city for, what, 20, 30 years? 40 years even. So, feeling nila entitled sila. Feeling entitled. Pero alam nyo mga kababayan, etong mismong sinabi ni Baste Duterte, isang kritisismo sa pamilya nila. Oh, mga kababayan eto. Paano ba sila naging political figure sa Davao City? Nung napalitan ang rehimeng Marcos ng Cory Aquino, naghanap ang Cory Aquino ng OIC o caretaker OIC ng Davao City. Ang dapat magiging OIC ay yung nanay ni Rodrigo Duterte. Kwento mismo to ni Digong. Tapos, anong sabi ng nanay? Wag na ako, yung anak ko na lang, si Rodrigo Duterte. At simula nun, mga kababayan, hindi na nila binitawan ng Davao City. Kailan pa yun? 1987? 1988? Anong pecha na? 2025 na, sila pa rin ang nandoon. So, yung sinabi niyang matapang ka lang naman, you have a position, it's really, ito po ay kritisismo ng pamilya nila. Oo. Matapang lang ang pamilya nila kasi sila yung mayor eh. Sila yung congressman. So, yan, ayan ang ugali nila, entitled assholes. Pardon my French, again, for the second time, entitled sila. That's what you get, Davao City. Imagine, imbis na busy yung mayor nyo na palaguin yung city nyo, mas busy pa siya maghanap ng away. I mean, seriously, ano bang na-accomplish yun ni Baste? Yung tatay, maiintindihan ko kung i-re-elect yung tatay. Oo, kasi, coming from zero, medyo napaunlad niya ang Davao City, relatively. Oo. Pero moving forward, from Inday Sara hanggang Baste Duterte, hanggang Pulong Duterte, what did they really offer, Davao City? Totoo lang. What did they really offer? Unless magpaka-spoiled brat sila. Ito nga, viral na sabog eh. Di Baste? Di ba? Nag-viral siya kasi sabog. Yan o, yung mukhang yan. Nag-viral siya kasama ni pangalan nito.
Ellen Adarna na sabog na sabog sa drugs. Tapos sasabihin nyo, galit sa droga tong lalaking to. Oh, come on. Oh, come on. My goodness. Naglolokohan na tayo dyan, guys. And hindi rin po ito ang first time, Hindi ho ito ang first time na nagkaroon sila ng palitan ng hamunan. This is the actually no nakaraan last year. Nung nagkaroon kasi ng paglilinis kasi na-assign to si General Torres sa Davao sa DCPO Davao City Police Office Region 11, DCPO 11. Ang nangyari, ang dami niya nabistong katiwalian ng mga pulis neto ni General Torre. Tapos, nung nabisto lahat yan ni General Torre, pinagtatanggal niya lahat ng hepe diyan sa Davao City. Pinalitan niya. Oo. Tapos, doon nagalit si Baste. Oo. At simula noon, nagkaroon na sila ng rivalry. Ngayon, eto na nga yun. Last year, nung aarestuhin na si ba to? Si Kibuloy, sabi ni Baste, sasampalin daw niya si General Torre. Oo. Pag napunta raw ng Davao City to si General Torre, sasampalin daw niya. Tapang, guys. Tapang yarn. Oo. Ayan, kasi pinalitan niya yung 90 na station commander, so tinanggal ni General Torre. Dahil diyan, sasampalin ni Baste si General Torre. Oo. Ang nangyari nag-ilang beses pabalik-balik si General Torre diyan sa Davao City. Oh. Nangyari ba yung sampal? Di naman nangyari yung sampal na yun, my goodness. Oo, walang nangyari sampalan, guys. Oo. Tapos ito pa, mga kababayan, mga kaibigan. Ito mga kababayan, itong parte na to just goes to show the this goes to show the immaturity, yung pagiging isip bata neto ni Baste Duterte. Isip bata talaga mga kababayan. I mean, seriously. It cannot get more isip bata than this. Or childish than this. Minura niya, sabi niya, F you ka, General Torre. F you ka. Yan yung sagot niya nung nanawagan si General Torre na magkaisa na lang tayo. Magkaisa na lang tayong lahat. Anong sagot ni Baste? F you. Diba? Ang husay-husay na mayor nyo, Davao City. Oo, ang galing nyo pumili. Alam ko naman mga kababayan, again hindi po ito directed sa mga hindi bumoto sa mga Duterte Oo, ang pinapatungkulan natin ay yung mga bumoto, mga botante ng mga Duterte. Ang gagaling niyo pumili, promise. Pipili kayo mga immature, entitled, spoiled brats, ganun Alam niyo ng addict, binoto niyo pang mayor, di ba? Vice mayor. Well, yeah, vice mayor. Oh. Tapos ganito siya. Ganitong klaseng nilalang siya. Nilalang, hindi siya tao, guys. Nilalang siya. Oh. Di ba? One person is advocating for unity and for peace. Anong sagot nung napakahusay na acting mayor ng Davao City? FU. Husay Talino niyan. Talino ganun siya kahusay, guys. Imagine sa sobrang talino niya, ang kaya lang niyang isagot sa call for unity is morahin. Ganun siya kahusay, guys. Kapitapitagan talaga. Oo, kapitapitagan talaga. Napakahusay. Siguro naman damang-dama niyo yung sarcasm sa sa boses ko. Siguro naman. Oo, sana naman naririnig niyo yung sarcasm sa boses ko. Alam niyo mga kababayan,
Tulad nga ng nabanggit ko nung kanina. This goes to show the immaturity of the Dutertes. Hindi lang si Baste, lahat sila magkakapatid. Lahat sila may anger issue. Oh, ito maikipagsuntukan sa hepe ng PNP. Si Pulong may kaso na grave threat tsaka grave threats at tsaka physical injuries. Si Sara Duterte naman i-impeach dahil sa death threat niya sa pangulo. Ano ba naman kaso? Lahat may topak, guys. Lahat may topak. Oo, alam niyo kung bakit? Kasi nga mga entitled a-holes, guys. Entitled spoiled brat. Lumaki sa kapangyarihan, feeling nila untouchable na sila. Yun. Kaya nga dapat nakukulong tong mga to eh. Si Sara Duterte dapat ma-impeach para maturuan sila ng leksyon. Dapat talaga binubura yung pamilya nila sa landscape ng politika sa Pilipinas. Dahil napakawalang kwenta nila, mga kababayan. Totoo lang. Napakawalang kwenta ng mga Duterte. Oo. It took me a while to realize it, mga kababayan. Not because, hindi dahil sa sumusuporta ako sa mga Duterte. Sumuporta lang ako sa kanila dahil ayoko sumuporta sa mga dilawan. Yun lang yun. Pero I never really thought na mahusay sila o magaling. No, I didn't. But, tingnan natin. Tulad nga ng sinabi ko kanina, mga kababayan, ako, mag-iintay ako ng balita kung paano maging sponsor dyan sa suntukan na yan. Paano ba makabili ng ticket niyan? Oo, gusto ko po, front and center ako dyan. Gusto ko makita kung paano bugbugin ni General Torres si Baste. Oo. So sa palagay nyo ba, mga kababayan, sino mananalo sa boxing na to? Ako feeling ko si General Torre ang mananalo. Alam nyo kung bakit? Healthy living yan, walang bisyo yan eh. Si Bastian, dahil bisyo niyan eh. Tingnan mo yung itsura. Tingnan yung itsura, guys. Wait, papakita ko lang ulit. Tingnan yung itsura. Mukhang nag-a-addict ang lolo mo. So, si General Torre, healthy living yan. So, feeling ko, mas kakayanin niya yung 12 rounds kaysa kay Baste Duterte. Wala. Walang kwenta yan si Baste. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating video. Maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you on our next live stream. God bless everyone and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?